sabata islamuhu biyaqin, sino man na napatunayan na yung isang tao Muslim, napatunayan mo na Muslim, fala yajuzul hukm alayhi bil khuruj min, ay hindi mo pwedeng hatulan yung isang tao na yan na hindi na Muslim. Bawal yun. Illa biyaqin, maliban kapag meron ka rin na isang malaking ebidensya na sigurado ka dyan. Bawal mong husgahan ng isang tao na ikaw hindi ka na Muslim. Bawal yun. Ngayon, Ustad, anong tinutukoy natin dito? Ito, kapag nagawa niya, laban sa Islam. Ang tinutukoy natin dito yung gawain, hindi yung tao. Magkaiba yung gawa sa tao. Kapag nagawa ng tao itong gawain, yung gawain niya kufur, makakalabas sa Islam. Pero yung tao hindi natin alam. Kasi bali mo, hindi niya alam. Sino man na napatunayan natin ng isang tao ay Muslim, ay ipinagbabawal natin na hatulan ng isang tao ay kafir. Bawal yun. Sabi dito, paman syakak na fi baka Islami, kapag nag-alinlangan tayo sa isang tao, Muslim ba ito o hindi? Pal-asal, ang unang pamantayan, babalik ka sa kanyang relihiyon na siya ay Muslim pa rin. Meron isang hadith ni Usama ibn Zaid. Pagdating sa digmaan sa gera, nakipagdigmaan sila. Yung kalaban niya, sabi ng kalaban niya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Muslim. Sa gera, ang ginawa ng sahaba na yun, pinatay niya. Umabot sa Rasulullah SAW. Sabi niya na Rasulullah, ya Usama, akatalta mo ba ang kal, la ilaha illallah. Yung Usama, pinatay mo siya pagkatapos niya sabihin yung shahada. Nani Rasulullah? Bakit sabi niya? Nagsurrender kasi wala na siyang laban eh. Sabi Rasulullah, afala syaqaqta ang sabri. Sana biniksan mo yung kanyang dibdib, tinignan mo yung kanyang puso para nakita mo kung sinungaling o hindi. Kaya mo bang tignan? Hindi. Subak papatayin mo. Sabi niya, Usama, sana hindi na ako pinanganak yung araw na yun. Kasi bakit mo huhusgahan yung tao eh? Nagsasala, sabi mo hindi Muslim. Ang pinakapunto, basta napatunayan mo na Muslim, sa salita at sa gawa, bawal mo hatulan. Nasabi mo, labas ka na sa Islam. Hindi pwede yun. Meron na isang hadis sa Rasulullah, ano ba kay Miqdad, na sabi, ya Rasulullah, araita, nakita mo ba, sabi kapag nangyari niya kapag gera ako sa digmaan, naputol ang kalaban ko yung kamay ko. Tapos sabi niya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, papatayin ko ba siya? Naputol ang kamay ko ah. Tapos sabi niya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sabi niya, nataktulo, huwag mo papatayin. Ya Rasulullah, putol na yung kamay ko eh. Ano gagawin ko sa kamay? Hindi naman naguglo yun eh. Huwag mong papatayin. Ya Rasulullah, anong gagawin ko? Pag pinatay ko siya, anong mangyayari? Fa'innaka bimanzilata. Ay mga pag pinatay mo siya sa yawmul qiyamah, yung posisyon niya magpapalit kayo. Yung kasalanan niya kukunin mo at kabutihan niya kukunin niya. Ang pinakapunto dito, once na nalaman mo yung isang tao nagsyahada, alam mo yung Islam, na Muslim siya, hindi mo pwedeng pag-alinlangan. Dapat Muslim pa rin siya. Kaya tayo sa beer house. Kilala ko daw sa Billah. Baka nagdadakwa sa beer house. Diba? Hindi mo alam, di ba? Basta hindi ka pwede husgahan ang kanyang puso, ang kanyang pagkatao, yung kanyang puso, kahit gumagawa siya ng kasalanan. Yung kanyang kasalanan, husgahan mo ng kasalanan yun. Pero ilalabas mo siya sa Islam, hindi yung pwede. Ang hadis ng Rasulullah, man qala li sahibi, sino man sa inyo nagsabi sa kanyang kasama na kafir ka, faqad ba'adahu mimma. Isa sa kanila ay inosente, baka isa sa kanila kafir. Babalik isa sa kanila yun. Pag sila yung kafir, ibig sabihin, ikaw ay isa impyerno habang buhay. Kaya darating sasabihin natin na takfirun ang, yung pag sinasabi natin dito sa akida natin na ito kufur, ito shirk, ito ganito, hindi ibig sabihin nito ay yung isang tao ay labas sa Islam, hindi. Ang gawain. Gawain ang hinahatulan, hindi yung kanyang pagkatao. Kung namatay siya, malay ba natin, baka nagtauba, tapos nakita mo nag-shirk ka, kung nagtauba pala siya. Sabihin natin, yung ginawa niya, shirk yun, pero hindi ko alam kung namatay siya sa kabilang buhay. Di ba? Kung sa kabilang buhay, dalawa siya ng Allah Ta'ala. Kasi may mga kondisyon ang pag-declare, declaration of faith. Pagdeklara ng pagkufur sa isang tao, hindi yung basta-basta. Kukit ninakawan ka, sabihin mo hindi ka Muslim, hindi yung pwede. Kasi ang pagdanakaw ay haram. Pero hindi ang kasalanan magiging dahilan para makalabas ang tao sa Islam. Hindi siya pamantayan. Maliban na lamang ang sala. Yung tinutukoy natin dito na lang yung nakakalabas sa Islam. Pero yung isang taong hatulan, hindi mo pwedeng hatulan. Hinahatulan lang dito kapag sinong nakagawa. Kahit pa nakita mo sa labas may gumawa nito, hindi mo pwede sabihin sa impyerno na yan. Kung baga tayo, hinuhusgan natin ito, kufur, ito, shirk, ito, ganito. Pero yung sabihin mo, ikaw taga-impyerno ka, hindi yun. So yun ang tinutukoy dito sa sinasabi natin, ito kufur akbar, ito shirk akbar. Nakuha ninyo, hindi natin hinatulan yung specific na tao, ang hinahatulan natin yung gawain.